Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa atin o kaya binibigyan tayo ng karunungan para maintindihan natin o malaman natin kung paano tayo magiging handa at maging mapagbantay sa pagdating ng ating Panginoon na kung saan tayo'y hahatulan. Ang mga pagbasa natin ngayon ay paanyaya sa atin na pag-isipang mabuti ang tungkol sa kahangalan at karunungan. Dineklara ni San Pablo na ang mabuting balita daw ay hindi nakabatay sa karunungan ng sanlibutan, kundi sa kapangyarihan ng krus ni Kristo. At pinunto niya na ang mensahe ng krus ay sukdulang kahangalan daw para sa mundo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tinuturuan tayo tungkol sa kahangalan at karunungan. Sa talinghaga ng 10 dalaga, 5 dito ay hangal at 5 naman dito ay matatalino o may karunungan. Lumalabas na ang pagiging matalino ay ang manatiling gising, laging handa para bagang Boy Scout para sa pagdating ng Panginoon. Kung titignan natin, mukha naman ang lahat ng dalaga dito sa kwento ay ready para sa malaking salo-salo at may pananabik na naghihintay. Lahat sila ay may kanya-kanyang ilawan na daladala. Kaya mukhang handa na sa tungkulin na kapag dumating ang lalaking ikakasal, ay kanilang iilawan ito. Ganun pa man, 5 lamang ang matalino na nagbaon ng ekstrang langis at sila lang ang pinapasok sa pista ng kasalan. Ang 5 ay napagsarhan at naiwan sa labas. Huwag tayong malito na bigyan ng kahulugan ito na masyadong literal. Maring magkamali tayo na isipin na ang matatalinong dalaga na may sobra o may ekstrang baon ay sana nagbahagi ng langis sa naubusan. At nagtataka siguro tayo kung bakit aprobado kay Jesus ang ganitong pagkamakasarili. Mukhang ito ay kontra sa kanyang pagtuturo tungkol sa pag-ibig sa kapwa at pagtulong sa nangangailangan. Tandaan natin, ang langis dito ay hindi literal na langis. Parang produkto na nabibili sa tindahan at pwedeng ipamagyay basta-basta na lamang. Hindi tayo naliligtas, tandaan nyo, dahil kasama tayo na isang grupo ng mga matatalino, magagaling na tao, mga mabuting tao, o mga tao na maabilidad, o miyembro lamang ng simbahan, o kaya kaibigan ko si Father, kaya maliligtas ako. Maging ang pagiging Katoliko lamang natin ay hindi ito tiket para sa langit. Hindi. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad para umibig. Ang ilawan ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos na nagniningning sa atin at ang langis ang nagpapanatili nitong nagliliyab. Maraming paraan upang manatili ang liyab ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pagsunod sa kanyang kalooban, yung pagsasanay na ganito, pagtanggap natin ng sakramento, lalong-lalo na ang banal na Eucharistia at pangungumpisal. Kapag tayo nananalangin, nagpapatawad at humingi ng tawad, pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, mga gawaing nagpapanatili sa ating relasyon sa Diyos at marami pang iba. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang gabi ng buhay at mahalaga, marami tayong supply ng langis para manatili ang ilawan sa gitna ng kadiliman. Nagkataon si Pablo sa unang pagbasa ay nagbanggit tungkol sa tunay na matalino at tunay na hangal. Pero hindi pinaliwanag ito sa konteksto ng kasalan o pista
ng salo-salo, kundi sa nangyayari sa mga ibang mga miyembro ng simbahan, sa mga unang Kristiyano, na patuloy pa din na ginagaya ang pamumuhay ayon sa karunungan ng mga pagano. Mga kasama nila, siyempre, sa kanilang pamumuhay. Kaya naman sila'y hangal, no, sa totoong dapat na karunungan. Nakalulungkot dahil ang natanggap nilang mabuting balita sa krus na karunungan ng Diyos ay naging kahangalan. Sa halip na ito ay maging kalakasan, ay nagiging kahinaan. Hindi nila siniseryoso at sinasabuhay ang mabuting balita na pinahayag sa kanila ni Pablo. Kailangan sila muling paalalahanan ni Pablo tungkol sa krus ng mabuting balita na para sa mga pagano ay walang kahulugan o walang saysay. Hindi praktikal. Para sa mga Hudyo naman, ito'y hadlang. No? Pero para sa mga nakakaranas ng kaligtasan, pasan ang krus ng buhay, ito ay langis na magpapanatili na nakasindi ang kanilang ilawan. Sinag ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Sapat ba ang langis na mayroon ka ngayon? Baka naman tinataguyod natin ang ating buhay sa karunungan pa rin na nakabase sa mundo, higit sa kahangalan ng Diyos sa krus. Nakasalalay ang ating pag-unlad sa sariling kapangyarihan at kakayanan. Sa huli ay ang ganitong pagdepende lamang sa sarili ay bibiguin tayo. Mauubusan tayo ng langis kung nais nating maging handa sa pagdating ng Panginoon sa haba ng gabi, higit sa mabuting intensyon lamang ang kinakailangan natin. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang karunungan. Kailangan natin si Jesus at ang kapangyarihan, kaligtasan, dulot ng krus. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos naming Ama, alisin mo ang aming pagkamakasarili. Gawin mo kaming matalino at nagbabantay sa pagdating ng iyong anak na si Jesus. Pagkalooban mo kami ng kababaan ng loob na nakaabang sa iyong pagtawag anumang oras o sitwasyon ng aming buhay. Nakasindi ang ilawan at nakahanda palaging sumunod sa iyo. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.